Lorela, papasukin natin ang nasa labas. Mapagpalang umaga po. Benvenuti. De ospiti di Alex e Kayla. Benvenuti. Grazie per venuti. Allora, in behalf po sa ating Tatay Larry, Nanay Marlene, pinaabot po nila lagi sa atin ang ating pangangamusta. At ang dalangin ng ating pastor ay patuloy na tayo po ay lumago. Kaya salamat na naririto lahat ngayon. Hindi ko masyadong naanong ating mga hospiti kasi hindi ako mag-Italiano. Okay. Alex. Pakisabi po sa ating katabi, Blessed Sunday. Benvenuti Stephanie, Michele, Federica, Christian, Rafaela, Carla e Zairo. Benvenuti, grazie. Allora, napakilagay ng verse natin. May verse po ako na hinahanda. Sabi niya, kaya huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti dahil sa tamang panahon, matatanggap natin ang ating gantimpala kung hindi tayo susuko. Amen? In Italiano, encouraggia a non arrendersi nel fare bene, assicurando che a tempo debito si riceverà una ricompensa se non si perderà la speranza. Amen. Hallelujah. Alziamo, tayo tumayo at preghiamo. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Ama naming Diyos, salamat po sa oras na ito, God. Patuloy ka naming pinapasalamatan. Patuloy ka po namin pinupuri, O God, sa kabutihan mo, Panginoon. Kahit po hindi kami mabuti, God, pero ikaw po ang aming Diyos na mabuti. Kaya salamat po, God, na sa oras na ito, nandito kami upang nagkakaisa kami, God, na i-celebrate namin ang birthday ni Axel at ang kanyang baptismo, O Lord God. Salamat sa buhay ng batang ito, Panginoon, maging ang kanyang mga genitori, O Lord God, na patuloy, Lord, na gabayan niyo po sila, Panginoon, sa paglaki ni Axel, Lord. Salamat sa batang ito, Lord, dahil ito po ay biyaya niyo po sa kanila. Kaya patuloy, Lord, na salamat po sa buhay ng mag-asawang ito, Panginoon. Kaya, Lord, sa oras na ito, patuloy kami, God, na humihingi kami, Panginoon, ng kapatawaran. Ano man, Lord, ang aming mga nagawang kasalanan sa aming isip, sa aming pananalita at sa aming mga gawa man, O God. Patuloy, Lord, patawarin mo po kami. Sinadya man namin ito o hindi, Panginoon. Patuloy, God, nandito kami upang kami, God, ay patuloy na linisin mo, Panginoon. Upang patuloy kami, God, na malaya kami magpuri sa iyo, Panginoon, sa oras na ito. Na magkaroon kami ng victory, Panginoon, sa aming selebrasyon din at sa pagpuri namin sa iyo, sa pagsamba namin sa iyo, sa Espiritu at katotohanan, O God. Kaya, Lord, sa oras na ito, salamat sa kapatawaran. At patuloy, Lord, na samahan kami ng iyong banal na Espiritu sa lugar na ito, O God. Kaya salamat, Lord, na patuloy, punuin mo po ito, O God. At ikaw lang ang maluwalhati, Panginoon, sa oras na ito. In Jesus' mighty name. Amen. Pag-pray din natin ang prayer box sandali para mayroon tayong konting, thank you, Lord. Salamat din po sa prayer box na ito, O God. Patuloy po namin itong itinataas sa inyo, O God. Hindi po namin ito, Panginoon, na dahil alam namin, O Diyos, na ibibigay mo po lahat ng aming mga panalangin, ang aming mga hinihingi sa inyo, God. Salamat po. Ngayon pa lang, Panginoon, ikaw lang din po ang malulahati namin, O God. In Jesus' mighty name, Amen, Amen, Amen. Hallelujah. Patuloy pa rin tayo na pumunta tayo sa harapan at tayo ay magandang worship. Lodiamoci il Signore! Lui è degno di tutte le lode e gloria. Ibigay natin ang mataas na papuri sa Panginoon. Todo. All the things that has breath, praise the Lord!
praise you, Jesus. Be glorified in this place. I've heard 1,000 stories of wonder. Think you're like, but I heard a tender whisper of love in the dead of night, and you tell me that you're bliss and that I'm never alone. I've heard 1,000 stories of love. They think you're like, but I've heard the tender whisper of love in the dead of night, and you tell me that you're bliss and that I'm never alone. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. I've seen many searching for answers, far and wide, but I know we're all searching for answers. Only you provide, 'cause you know just what we need before we say a word. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. Yes, we declare you are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. You are perfect. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. Love so undeniable, I can hardly speak. Peace so unexplainable, I can hardly think as you call
It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good Father. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Tunay nga po na ikaw ay mabuti, Panginoon. Kaya we praise you in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Tayo po ay makakaupo muna. Tayo ay dumayo sa ating pagbibigay. Bigay mo na, napakilagay sa ating verse. Verse natin, ang bawat isa sa inyo ay magbigay ng ayon sa sariling pasya, kapasyahan ng walang pagkatubili at hindi sa pilitan. Dahil mahal ng Diyos ang mga nagbibigay ng may kagalakan. Amen po ba? Ito po ay memoryado na natin ang verse na ito. Kaya salamat din po sa bawat isa. Hindi lang po ang ating mga salapi na ibibigay natin para sa Diyos, kundi tayo po ibigay natin ang buhay natin sa Panginoon. Amen po ba? Kaya tayo po ay mananalangin. Handa na po ba mga kapatid ang ating box? Pag-pray natin at hawakan natin ang ating mga salapi. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito, God. Patuloy namin dalangin, Lord, ang mga salapi na kung saan ay nasa aming mga kamay ngayon, O God, na patuloy pagpalain mo po ito, Lord, na kahit kunti man po maibigay namin sa iyo, Lord God. Pero sabi mo, God, mapalad po, Panginoon, ang aming mga kapatid na kung saan nagbibigay sa gawain mo, Lord, upang patuloy, God, na lumawak po ang gawain mo dito, Panginoon. Kaya, Lord, patuloy, God, pagpalain mo ang mga nagbibigay sa oras na ito at ang mga humawak nito, Panginoon, patuloy, God, na ikaw po ang patuloy din na magpala sa kanila. At ikaw lang maluwalhati, Panginoon, in Jesus' name. Amen, amen. Pastor. Thank you, Jesus. Muli po ako nagpapasalamat sa katapatan niyo po sa pagkakaloob natin. So, naumpisahan na po yung inumpisahan ni Kuya Romy. At hopefully sa next week ay tapos na po ito. At salamat po sa bawat isa na naging bahagi po para maisakatuparan po itong para sa mga bata po natin. Ano po? Magandang umaga po uli. Pakisabi sa inyong katabi, salamat kapatid, nakasama kita ngayong umaga. Sa mga kapatid na Italiano, buongiorno po. Okay, tayo po itadako sa paghahandog. Ano po natin yung dedication para kay Axel? Ano po? Axel nga ba ang pangalan niya? Axel? Ano po? So sa greeting in behalf po ng ating punong Pastor Larry Manuel, Pastor Marlene Abiena Christian Center Filipino Fellowship, ay kagalakan po sa kanila. Nire-represente ko po sila sa inyo. Thank you, Brother Alex, Kayla. I'm grateful to be a part of a special event na kung saan dedication of your son, Axel, no? Ang mag-asawang ito ay nagpasya na ihandog ang kanilang anak ngayong umagang ito. Kaya tayo ay, sabi ng salita ng Diyos, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Ano po? Kaya salamat sa Diyos sa buhay ng mag-asawa. So sa kaalaman po ng lahat, anak, pakiano yung slide po natin. Patungkol po sa dedication. Ang dedication po, ito po ay, iba po ito doon sa bautismo na sinasabi. Iba po yung dedication, iba po yung bautismo. Ang dedication ay, ang magulang ang nagpasya para ihandog ang kanilang anak sa Diyos. At kapag may sapat na gulang na ang bata, saka lamang siya magdedesisyon na kung siya ba ay magpapabautismo at sumunod sa aral ng Diyos. Maliwanag po ba iyon? So,
nakasanayan na po kasi natin bilang tayo ay sa ating kinagisnan, kapag yung bata, maliit pa siya, bautismo na kaagad. Hindi po alam ng bata yon, alam lamang ng kanilang nanay at tatay. Ang bautismo po ay desisyon ng bata kapag siya ay may sapat ng gulang. Amen? At ang layunin po nito po ay to thank God because He has given us a gift, our children. Regalo, ang mga bata po ay regalo ng Diyos. Amen po ba taon? Sino po may mga anak? Regalo po ba ito ng Diyos? Baka pag ang mga bata ninyo maliligalig na. At tayo bilang mga magulang, to be an example in word and in deed. Maging halimbawa po tayo sa salita at sa gawa bilang mga magulang. Siyempre nakatingin po yung mga bata sa atin kung ano tayo, yun din ang magiging ng ating mga anak. To raise up our children in the instruction of the Word of God in God's way. Yung po yung instruction ng Diyos, tayo pong magulang ang gagawa noon para sa ating mga anak. Na lumaki ang batang na ito, una, may takot sa Diyos. Amen? Kaya salamat po sa mga magulang na nandito ngayon. Ito po yung biblical basis po nito. Anak, pakisunod po ng sunod na slide. Hinango po natin ito sa aklat ng Samuel. Sabi po diyan sa 1 Samuel chapter 1 verse 28, so I have also dedicated him to the Lord as long as he lived. He dedicated to the Lord. So ito po si Hannah ay humiling sa Diyos na siya'y magkaroon ng anak. At kapag siya'y magkakaanak, iyahandog niya itong batang ito kay Yahweh. At nung dumating yung pagkakataon na nagkaroon na ng anak si Hannah, tinupad niya yung kanyang sinabi. Inandog niya si Samuel sa templo ng Diyos. And hopefully, sa mag-asawang Kayla at Alex, kung tatawagin si Axel ng Diyos, sana hindi niyo siya pigilan na magpagamit siya sa Panginoon. Amen? Katulad ni Samuel, siya nga naging propeta si Samuel. Amen? Next slide po. Children are gift from the Lord. They are reward from Him. Reward ba natin ang mga bata? Natutuwa ba tayo? Nanirigaluhan tayo ng mga bata? Maraming mga magulang na naghahangad na magkaroon sila ng anak. Pero hindi sila nabiyayaan. Pero tayo na nagkaroon, biyaya po ito ng Diyos. Kaya ingatan po natin sila. At turuan, next slide po, next po. Minamadali ko po ito. Sabi po ng salita ng Diyos, train up a child in the way he should go. And when he is old, he will not depart from it. Ituro sa bata ang dapat niyang lakaran upang sa paglaki, hindi niya ito makakalimutan. Kaya habang bata pa, tinuturuan natin sila ng aral ng Diyos. Kaya para pag sa kanilang paglaki, daladala nila ito, magiging mabuti silang mga tao. Mabubuti sila. Hindi sila masasabi nating sinusunod nila ang salita ng Diyos. Okay ba yan? Tinatawagan ko po yung mga nanay. Tsaka ninong na rin. May I call the grandparent and the parents of the children? Isa-isahin ko po ito sa kanila. Hello. Pronto. Test mic. Thank you, Jesus.
sabi dito sa salita, train up a child in the way he should go. So sa mga magulang, Kayla, Alex, Come, it is a responsibilities of parent. come dice la parola del Yeah. Signore, Pastore, The aspetta. child does not know the correct, right way Insegna to al go. ragazzo la in condotta life. che deve tenere, anche quando sarà vecchio, It non is se the ne parent allontanerà. responsibilities Cioè, to show it to them. dice che i genitori hanno la loro responsabilità verso i loro figli, cioè di insegnare, Pastore, vai, Train them about values, di insegnare la parola del Signore, di insegnare i valori, character, il carattere, how to respect other, come rispettare gli altri, faithful in God, essere fedele al Signore, faithfulness, cioè la fedeltà anche agli altri, and how to submit to the delegated authority. e anche come rispettare l'autorità delegata, cioè la Costituzione governale, come si suol dire. Sa mga ninong naman, A voi padrini e madrini, bilang ikalawang magulang, essere come seconda genitori, hindi lang kayo magulang kapag Pasko o birthday niya, e spero che non siete solamente seconda genitori durante le occasioni, quando c'è il Natale, quando c'è il compleanni, eccetera, ma at even sa time na kailangan ni Axel, yung ika nga, dadating yung may pagsubok siya, kailangan yung ating advice. ecco, è proprio questo che anche voi avete le vostre responsabilità di aiutare Axel nei momenti dei suoi difficoltà. Quando crescerà questo bimbo, essendo madrini e padrini, avete anche voi la responsabilità di aiutare i genitori ad accudire, a dare un buon esempio, a dare un buon consigli, in modo che questo bambino crescerà in modo giusto. And hopefully, mabigyan si Axel ng makadiyos na pagpapayo. Ecco, soprattutto che voi avete la responsabilità di aiutarlo a condurre nella via del Signore. So, tatanungin ko po kayo, Adesso vi chiedo una cosa, vi faccio una domanda. are you willing, by the strength of God, to live an example of being follower of the word of God to Axel in word and in deed? Siete d'accordo o siete col cuore d'accordo di aiutare Axel secondo la volontà del Signore e secondo la legge costituzionale del governo? Siete d'accordo? Sì o no? Amen, amen. Are you willing to teach him the way of God and teaching of the word of God? Ecco, siete d'accordo ad insegnargli la parola del Signore e insegnare la condotta in cui lui deve tenerlo mentre cresce attraverso la parola del Signore, secondo la volontà del Signore? Amen. Are you willing to love and discipline Axel with love? Siete d'accordo ad amare, insegnare Axel con amore And lead to the Lord for salvation. e condurlo alla salvezza? Amen. Amen. So ipagpray ko, Adesso- panalangin ko po kayo. Pregherò per voi. Thank you, Father God. Grazie Signore. Father God, hinihingi ko po yung karunungan mo Signore, ti chiedo la tua na malid po ang pamilya sapienza bilang in halimbawa modo da guidare, sa salita at sa Signore gawa, Gesù, questi genitori, questi padrini, sa queste madrine, pananampalataya, per poter at insegnare a malampasan questo po nila bambino con fede ang lahat ng e pagsubok di superare ogni sa buhay, cosa, ogni problema nella vita, magkaroon ng pasensya, avere una pazienza at higit sa lahat pagtsatsaga e kay Axel, Father soprattutto, God. Signore Gesù, quel timore, quel
At manangan kami. insegnamento del Signore, attraverso l'insegnamento del Signore, avere il timore del Signore At panghawakan po namin ed insegnare con cuore ang iyong mga salita. attraverso la parola del Signore. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen, Nel, amen, amen. nel nome di Gesù. Amen. So ngayong umaga, sama-sama po natin itong hayaan ang paghahandog natin kay Axel. Ano po? A festeggiare Axel. Ecco. Bravo Axel. Essendo un pastore, essendo un servitore del Signore, Axel Cyril, io ti dedico nel Signore Dio, creatore della terra e del cielo, il Signore, il tuo Dio, il Re, Salvatore, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Preghiamo tutti quanti. Sì, Signore, ti ringraziamo. Continuiamo a ringraziarti. Preghiamo, Signore, per... Fallo crescere, Signore, secondo la tua volontà. Nel nome di Gesù. Amen. Congratulazioni a tutti. Bravo Axel. Adesso facciamo la foto, in modo che siete già lì. La foto qua, la foto qui. Ok, come dice il papà, dividete e così saranno al centro. Ok. Smile. Axel, smile. 3, 4, 5. Amen. Grazie mille. Possiamo già andare a sederci. Grazie. Ibalik po natin ang papuri sa Diyos. Palakpakan po natin si Lord. Sa lahat ng mga tatay, Happy Father's Day po. Happy Father's Day ho ngayon sa Pilipinas. The Philippines is celebrating Father's Day today. Anak, dumako tayo sa mensahe. Father God, patuloy ko yung pinagkakatiwala sa iyo, yung natitirang sandali pa ng umagang ito. And I pray, patuloy po na sa pamamagitan ng iyong mga salita, patuloy po kayo mangusap sa bawat isa po sa amin. At tanging pangalan po lamang po ninyo o maitanghal sa bulwagang ito. In Jesus' name. Amen. Okay, dumako po tayo sa mensahe. Good and faithful Father. Nasa aklat po na, anuhin natin sunod na yung Matthew 6, 9 hanggang 13. Kayo ba nandiyan pa? Mainit? Tayo po magbasa ng salita ng Diyos. Sama-sama po tayo. 1, 2, 3. Sa Tagalog na lang.
Amen. Salamat po sa pagkabasa ng salita. Alam niyo po, sa ulado na po natin ito. Dahil pag mula nung tayo magmulat ng ating kaisipan, nung tayo ay nasa Pilipinas pa, sa ulado na natin ito. Kasi, pag tayo nagro-rosaryo, ay ilang beses na babanggit ito. Kung ilan yung doon, yun, ganun kadami. Pero tinuturuan tayo ng salita ng Diyos upang sabi ng Lord, ganito kayo manalangin. Ama namin sa langit, sambahin ang pangalan mo. Ang ilayunin, una sa lahat, ay masamba natin ang Diyos na may likha ng langit at ng lupa. Yun po yung kauna-unahan na masamba natin ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Imagine po ninyo, sorry lang po sa iba na ginagalang ko po yung bawat isa. Imagine niyo po, kung tayo ay magpe-pray, ganito yung ating panalangin, 10 beses nyo itong ulit-ulitin. Kung may kausap kayo, ano sa palagay ninyo? Halimbawa, kunyari, ito yung kausap ko. Ama namin sa langit ka, sambahin ang ngalan mo. 10 beses kung ulit-ulitin, ano sa palagay ninyo? Baka sabihin ng Diyos, ano ba talaga ang gusto mo? Sabihin mo na kung ano yung gusto mo sabihin, i-direct mo na kaagad. Kaya nga, meron tayong personal na relasyon sa Diyos at masabi natin yung ating saloobin. Kayo po ba dyan? Masunod nawa ang kalooban mo dito sa lupa tulad ng nasa langit. Maganda ang langit at ang nais ng Diyos kung anong meron sa langit, mangyari din dito sa lupa. Kung sa langit ay sumasamba, dapat dito sa lugar na ito may sumasamba. Para pagdating natin sa langit, hindi na tayo baguhan. Sanay na tayong sumamba. Kayo po ba nandiyan pa? Bigyan mo kami ng pagkain sa araw-araw. Kailan nagkulang si Lord sa bawat isa sa atin? Araw-araw, kumpleto tayo. Walang kumakain ng tuyo dito. Sagana sa karne. Pag may dumating lamang galing Pilipinas, saka lamang nakakakain ng tuyo. At huwag mo kaming hayaang matukso, kundi ilayo kami sa lahat ng masama. At yun ang palagi ang hinihingi natin, yung patnubay ng Diyos sa bawat isa sa atin dahil tayong tao marupok. Na anytime, pwede tayong magkamali. Tao nga eh. Ang tao ay marupok, madaling lumimot. Yung oo ngayon, bukas hindi na. Pero Father's Day ngayon, pakisiguraduhin nyo naman sa inyong mga asawa, pagbibigyan kayo ng kape, siguraduhin nyo lang, wag 3 in 1. Sabihin mo sa iyong asawa, ikaw ay aking stick to one. Kayo po ba nandiyan pa? Happy Father's Day. Katapos kayo mga lalaki, bigyan nyo ng relo ang inyong asawa. Bigyan nyo ng relo. Para nagpapaalala na kung saan asawa, itong relong ito ay lahat, yung kamay ng relong ito ay lahat ay pakanan. Hindi ito kakaliwa. Kayo po ba nandyan? Gising na po ba kayo? Saan kayo nakakita ang relo'y pakaliwa ang takbo? Kaya yung relong ibibigay niya sa inyong asawa, magpapaalala na kailanman itong iyong asawa ay hindi kakaliwa. Palakpakan nga po natin si Lord. Ang isang tatay, ang mabuti at tapat na ama ay hindi nagpapabaya. Hello? Itong mabuti at tapat na ama, ito'y nag-iingat, nagpapaalala. Halimbawa tayong mga tatay. Tayo kasing mga tatay, hindi tayo syawi. Akala ng mga anak natin, tayo laging galit. Hindi na nila alam na yung ginagawa natin, protection yun para sa kanila. Na ayaw natin na sila ay mapahamak. Pero ang dating sa ating mga anak, para bang kontra tayo lagi. Pero hindi nila alam, nais natin safety lagi ang ating anak. Kung maaari natin dito ka sa ating tahanan sa oras ng gabi. Kasi protection yun. Meron ba di mga tatay, di bahala ka sa buhay mo? Meron bang ganon? Di ba hindi? Kaya yung mga tatay, di ba, hindi, 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 Kaya yung mga tatay, di ba, hindi
Kasi iniingatan natin, ganun yung totoong tatay. Nagmamahal. Nag-iingat. Lagi din siyang nagtuturo, oras-oras, nakakasakit na nga sa tenga eh. Pero hanggang hindi niya nakukuha, dahil ang nais natin, magtagumpay ang ating mga anak. Hello? Di ba nais natin magtagumpay ang ating mga anak? Nung makita natin sila nakakatayo na sa sarili nilang mga paa. At kapag nakita natin yun, wow, nagbunga yung aking palaging pagpapaalala. Naubos na nga sa kapapaalala. Mapalad kayo kung isa lang yung inyong anak. Akin 4. Kaya dati may bangs to naubos. Pero ang sabi ng Biblia kanina, yung children is the gift from God. Regalo ito ng Diyos na dapat nating ipagpasalamat. Amen? Palakpakan po nga natin si Lord. Ang mabuti at tapat na Ama ay nililihit tayo palagi sa mabuti. Next po. A Father possesses divine power. Naniniwala po ba tayo na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat? Walang imposible sa Kanya. May kanta nga tayo, walang imposible sa ating Diyos. Kaya niyang gawing lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay. Walang imposible sa ating Diyos. May boses pala ako. Sabi po ng aklat na Jeremiah, O sovereign Lord, you made the heaven and earth by your strong hand and powerful arm. Nothing too hard for you. Walang mahirap sa Diyos. Kaya, siya yung may likha ng langit at lupa sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Walang bagay na mahirap sa kanya. Sa atin, merong mahirap. Pero sa Diyos, wala. At kapag tayo lumalapit sa Kanya, makakasigurado tayo, nakakatagpuin niya tayo. Depende. Minsan, ibibigay pa ng Diyos. Ay di nagdadaw tayo. Kaya nga, kapag tayo lalapit sa Diyos, dapat punong-puno tayo ng pananampalataya. Sapagkat ang Diyos, tumitingin siya kung gaano kabuti yung pananampalataya na yan, na kaya niyang gawin ang lahat. Kung kapag tayo lumalapit sa Kanya na kung saan, Lord, ipinagkakatiwala ko po ito sa iyo. At naniniwala po tayo, ipagkakaloob ito ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen! Magbigay ako ng patotoo. Pagdating ko dito, 2 years, naka 2 years na ako dito, no? Kasi, nung dumating tayo, imagine niyo po, nung dumating ako dito, may pulang carpet dito sa unahan ko, may kulay berde dito sa unahan ko, may brown diyan, pero hiningi natin sa Diyos. Pinagpray natin sa Diyos, Lord, yung kalooban mo mapangyari. For the glory of God, unti-unti. Tingnan niyo ang inyong paligid, kulay gray na, putit gray na lang. Hello? Sa tulong ng Diyos, God will provide. Hindi natin namalayan, unti-unti may nabago sa tulong ng Diyos at sa tulong ng bawat isa sa atin, sa katapatan po ninyo. Kaya palakpakan po ninyo ang inyong mga sarili. Ang panalangin na nakasuko sa kagustuhan ng Diyos, ito po ay nagpapahayag ng buong pagtitiwala. Kayo po ba'y nandyan? Yung panalangin na nakasuko sa kagustuhan ng Diyos. Kasi minsan meron tayong gusto. Pero kung hindi yun ang gusto ng Diyos, hindi yun mapapangyari. Pero pag ang gusto ng Diyos ay napangyari, yun ay perpekto para sa'yo. Hello? Kasi minsan ganito, sa pag-aasawa na lang. Lalo na, nagkakaedad na tayo, yung mga edad 38 na. Siyempre, pag mga edad 20, okay pa yan eh. Okay pa yun, kasi 20. Pero pag umiidad ka ng mga 38 na pataas, sandali mo na. Parang malapit na last trip. Sino bang pwede magkaloob? Si Lord ay may tamang oras. Kung wala pa yung dumarating, may tamang oras si Lord para sa'yo. Huwag mong gagawin sa kagustuhan natin. Kasi bakit? Mapapahamak tayo. Mas maganda yung gusto ni Lord. Pag gusto ni Lord, mapapabuti tayo.
Hindi lang po yun sa pag-asawa, kundi sa lahat ng aspeto ng buhay. Even sa pagninegosyo, sa lahat ng aspeto, unahin natin si Lord. Meron po akong polo. Itong polo kong ito, may iron niyang 7 butones. Kapag ako'y nagkamali ng 1 butones, nagkamali ako ng lagay, sa una pa lang, mali na lahat. Imagine nyo, ito agad yung ikalawang ito, nailagay ko dito sa pinakailalim. Ang pangit ng tingnan, tagilid na ito, sigurado. Pero ano sinasabi ng Bible patungkol dito? Sabi ng salita ng Diyos, Matthew 6:33, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Unahin mo siya at ang kanyang katuwiran, ang lahat ay ibibigay niya sa iyo. Inuuna natin ang ating kagustuhan. Ano mangyayari? Sa halip na tayo mapapabuti, mapapariwara tayo. Ang sabi ng Salmo 37:4, delight yourself to the Lord, and He give you the desire of your heart. Diba? Ngayon, kung inuuna natin yung kagustuhan ng laman na ito, sorry to say, mapapahamak tayo. Kagustuhan mo yan. Hindi yan ang kagustuhan ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Meron ba tayong gusto? Ibigay mo kay Lord. At hayaan mo si Lord kasi tayong tao nagplaplano. Pero sabi ng Bible, ang Diyos ang magpapatupad nito. Magpaplano lang tayo. Lord, ito yung plano ko. At yung kagustuhan mo, mapangyari. At kapag sinama natin si Lord doon sa mga plano natin, mapapangyari ang gusto ng Lord sa bawat isa sa atin. Kasi bakit? Siya ang Diyos na hindi nagpapabaya. Di, kung kakamustahin ko kayo, sister, kamusta ka na? Siguro sasabihin niyo sa akin, Pastor, pabuti ng pabuti, paganda ng paganda, payaman ng payaman. Kakusapin kayo mga Italiano, kamustay? Mabuti. Papugi ng papugi. Paganda ng paganda. Positibo tayo. Paganda tayo ng paganda. Pag siya, kamustay? Katulad pa rin ng dati. Wala nangyayari kapag ganon. Kapag inuna si Lord, may nangyayari. Ano sabi dito? Hallowed be your name. Sambahin ang pangalan mo. Ang pangalan ng Diyos ay hindi ginagamit sa kaanumang bagay. Ang pangalan ng Diyos ay ginagamit natin na siya'y sambahin, pasalamatan, papurihan. Doon lang dapat gamitin ang pangalan ng Diyos. Hindi yung sumpaman, saksi ko ang Diyos. Huwag natin gamitin yun. Fix man. Mamatay man ako. Dadating ang Pasko, magbabago na po ako. Hindi na ako, iiwasan ko na ang lahat ng bisyo. December, January, pagdating ng Pebrero, balik na uli sa dati. 1 buwan lang. Ibigay mo kay Lord. Babaguhin ka ng Diyos. Palakpak po para kay Lord. Maliwanag po dyan na sa Romans 8:15, tayo po ay papatunay po na tayo adopted son ng God. Nung dumating si Kristo sa buhay natin, kaya sabi ng John 1:12, kaya ang sino mang tumanggap at nanalig sa Kanya ay pinagkalooban ng karapatang maging anak. So nung dumating si Kristo sa buhay natin, we are the adopted son of God. Kaya tayo nakakatawag na tatay, father, daddy. Kahit saan na tayo natutuon, pwede tayong tumawag kasi yung connection natin bilang ama sa anak, natutuon. Kasi tatay natin siya. At alam niya ang nangyayari sa bawat isa sa atin. Alam niya yung iniisip mo. Alam niya yung kalooban mo. At yung kalooban mo, ipapasakop natin sa kalooban niya. Mapapangyari ang kagustuhan mo. Kasi kita ng Diyos yan. Hello. Isa pa pong malakas na palakpak kay Lord. Our Father is a powerful God. Amen po ba doon? Our Father is a powerful God. Ganon din naman tayo, binigyan din tayo ng
kapangyarihan ng Diyos, kasi nung dumating sa atin, taglay po natin yung kapangyarihan din ng Diyos sa buhay natin. No? Pinalalakas tayo kapag tayo ay pinanghihinaan. Pinalalakas tayo kapag tayo ay pag dumadating yung kapaguran, ang Diyos ang nagbibigay natin. Dahil sinabi ng Diyos, binibigyan niya ng kapangyarihan ang nanghihina at pinapalakas ang napapagod. Sino napapagod? Pero kapag ginagawa mo kay Lord, hindi ka mapapagod. Kasi kay Lord mo ginagawa. Pero pag sa tao mo ginagawa, ang daling mapagod. Wala kang joy. Nagtatrabaho ka na kung saan pilit na lang, pero ibigay mo kay Lord. Ang sarap trumabaho kay Lord. Habang gumagawa ka, nakakasayaw ka kay Lord. Kasi bakit? Nakakonect ka sa presensya ng Diyos, katapos pinasasalamatan mo ang Diyos dahil may nag-provide siya ng pangangailangan natin. Nag-provide siya ng trabaho para sa atin. Sa pinagagalitan ka man ng amo, natural, amo yan. Pero balik, Lord, salamat kasi oiro ang katapat nito. Para ma-provide ang pangangailangan ng pamilya ko. Salamat sa iyo, O Diyos. Kayo po ba nandyan? Ang Diyos po ay mabuti, amen? Sapat ang kapangyarihan ng Diyos sa ating kahinaan. Naalala ko si Apostol Pablo dito sa 2 Corinthians 12:9. Siyempre, merong turn of the flesh. Hindi naman sinabi kung ano yon, pero meron siyang turn of the flesh. Pero sabi niya, sapat ang biyaya ng Diyos sa kanya. My grace is sufficient for you. Habang nangyayari yun, lalo siyang lumalakas. Yun ang nagbibigay ng lakas sa kanya. Kay Apostol Pablo, kapag dumadating yung, pwede niyang, madami daw niya itong pinalangin, pero hindi inaalis ng Diyos. Maaring sa buhay natin, merong hindi inaalis ng Diyos. Pero hindi natin namamalayan, ito pala yung nagpapalakas sa atin para magpatuloy sa Panginoon. Sino sa inyo walang problema? Ako lang ba? Lahat tayo may problema, amen. Power to lead our family so they can walk in the will of God. So may kapangyarihan tayo na pangunahan ng ating pamilya, so makakalakad tayo sa kalooban ng Diyos. So napakaganda, yung will pa rin ng Diyos ang mapangyari habang tayo nagpapatuloy sa Panginoon. Amen? Pero ang Diyos ang magbibigay ng kalakasan sa atin para mapangunahan natin ang ating pamilya for the glory of God. Amen? Power to overcome. Kapangyarihan upang malampasan natin ng yung mga pagsubok at saka tukso sa buhay. Ang Diyos ang makakapagbigay niyan sa atin. Kasi sinabi ng 1 Corinthians 10:13 na walang pagsubok na dumating sa buhay ng tao na hindi dinanas ng lahat ng tao. Pero sabi niya, tapat ang Diyos, hindi niya tayo susubukin na hindi natin makakayanan. Sa halip, bibigyan niya tayo ng lakas upang mapagtagumpayan ang mga ito. So kung sa sarili natin, hindi talaga natin kaya. Pero sa biyaya ng Diyos, magagawa natin dahil kasama natin siyang lulutas nito. Sabi niya, bibigyan tayo ng lakas upang mapagtagumpayan ang mga ito. Kaya gaano mang kalaki, kasi laki man ng Titanic ang inyong problema, napakalaki ng karagatan para ilagay ng Diyos ang ating mga problema. Liliit. Kapag yung Titanic inilagay sa karagatan, gagantong kaliit na lamang ang iyong problema. Hello? Kaya kasi minsan, yung problema, kaya nagiging malaki, ini-entertain natin, gantong kalaki. Kaya ang lapit-lapit, ang laki natin tingnan. Pero ibigay natin sa Diyos, ang liit lang pala ng problema. Kayo po ba nandiyan pa? Next po. A Father provide. Si God ba yung nagpo-provide sa atin? Pero wag tayong maano dun sa minsan napopokus tayo minsan dun sa biyaya eh. Mag-focus tayo dun minsan, siya nagbibigay ng biyaya. Na sa araw-araw nang binibigyan ka ng lakas, binibigyan ka ng buhay ng Diyos, yun po yung sapat na biyaya sa bawat isa sa atin. Yung magising ka na meron ka pang hininga, it's a blessing from God. Yun po yung totoong biyaya. Kasi minsan, yung dami ng iyong pag-aari, sa dami noon, minsan naglalayo yun. Minsan, yun ay nagiging dahilan ng paglayo natin sa Panginoon.
Pero napakaganda. Maganda nga yung minsan naranasan natin yung sadyang wala. Umaasa tayo sa Diyos. At kapag tayo nagkaroon, alam nyo, mas matagumpay na tao ang mga yon. Kasi bakit? Alam nila kung paano nakaranas ng hirap at kung paano makaranas ng ginhawa. Alam nyo, makakapagbalik yan palagi na ng papuri sa Diyos dahil alam nila si God ay nag-provide ng kanilang mga pangangailangan for the glory of God. Kaya sabi ko kanina, meron bang imposible kay Lord? Meron bang ikaw pangangailangan? Walang imposible. Sabi dito sa salita ng Diyos, kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, yung pa kayang mga pangangailangan natin? Kung yun nga sarili niyang anak ay naibigay niya, how much more yung pangangailangan natin? Hello. Maaring, meron akong anak, dyan, hindi ko naman ibibigay agad yung susi ng auto ko. Anak, ito na yung auto. Hindi ko yun ibibigay sa kanya. Kasi bakit? Mapapahamak siya. Hello. Maaring ganun din sa buhay natin na minsan hindi pa natatanggap natin yung mga bagay-bagay dahil baka yun na makapaglayo sa atin sa Panginoon. Hello. Sana wag na tayong umasa doon sa ano-ano. Yung bang pag nagkakape tayo, doon sa lugar doon, meron ako nakikita doon sa kapehan ni Marco na habang nagkakape, huwag natin hanapin doon. Hanapin natin ang yaman ng Lord. Mayaman ng Diyos. Kaya niyang i-provide ang lahat ng mga pangangailangan natin. Amen? Palakpakan po natin si Lord. Sabi po dito, we need to provide for our family. Sabi ng 1 Timothy 5:8, ang sino mang hindi kumalinga sa kanyang mga kamag-anak, lalo na sa mga kabilang sa kanyang pamilya, ay tumalikod na sa pananampalataya at mas masama pa kaysa di mananampalataya. Ano pong ibig sabihin nito? Tayong mga magulang, tayo nagpo-provide sa ating mga anak. Pero kapag hindi natin ginawa, tayo bilang mga magulang, ay tinalikudan natin yon. Na hindi, yung bang merong mga bagay kasi, may option naman dito. Hindi, yung bang meron kang, kaya mo mag-provide sa mga anak, pero hindi mo ginagawa sa iyong mga mahal sa buhay. Sabi to, mas masama pa tayo kaysa sa mga mananampalataya. Kung ang Diyos nga, kapag humingi ka ng isda, hindi ka niya bibigyan ng ahas, kundi ibibigay niya kung ano yung hiningi mo. How much more tayo? Yung nga masama, nakakapagbigay ng mabuti sa kanilang mga, how much more ang Diyos kaya niyang ibigay yun lahat ng pangangailangan natin. Kung anong ginagawa ng Diyos, na kaya din tayo din bilang mga magulang, bilang tatay, mag-provide din tayo para sa ating pamilya, for the glory of God. Amen? Isa pa po. Dalawa na lamang po yan. Father, pardon. Ang Diyos po ay nagpapatawad. Amen? Patawarin tayo sa ating mga sala. Para na rin sa nagkakasala sa atin. Kaya kung ang Diyos ay nagpapatawad, sana tayo din. Nakalagay po dyan, alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, poot, galit, huwag na kayong mangbubulyaw, manlalait, mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at maawain, magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Sana mangusap ito, salita ng Diyos na ito sa bawat isa sa atin, na kung saan, kasi nasa kalooban po ito. At si Lord lamang ang nakakaalam. Walang maitatago sa Kanya. Lahat ay hayag sa Kanya, sa Kanyang paningin. Kaya kung maaari, yung sinasabi ng Ephesians 4:31, alisin po natin ito. Ito po yung minsan yung nagbibigay ng hadlang sa paglakad natin sa ating Kristiyanong buhay. Kaya hindi tayo makausad. Kaya tayo pauli-uli lang na ang init natin ngayon, bukas malamig, bukas mainit. Saan tayo lalagay? Ay di tayo magpapauli-uli. Aabutin tayo ng 12 taon dito, 20 taon. Kung tatanungin kayo, kamusta ka na kapatid? Tulad pa rin ng dati. Wala nangyari sa loob ng 20 taon. Kung inaayos na natin yung ating paglakad, ginagawa po natin ito, na kung saan, ito po'y
hindi lang pong pagpapaalala sa bawat isa sa atin bilang mga mananampalataya ng Panginoong Hesukristo. So, ito po yung maghahatid sa atin na mag-transform ng buhay ng bawat isa sa atin. Ang totoo, na nakakilala kay Kristo, may transformation na nagaganap sa buhay. Imposibleng wala. Ang Biblia ang kaya't ang sino mang nakay kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na yung dati niyang pagkatao. Siya ay bago na. Ngayon, doon makikita kung totoo na tinanggap mong totoo si Kristo. May pagbabagong magaganap at hindi mo na, Mr. Pang, sabihin na binago ako ng Diyos. Yung taong nasa paligid mo ang magsasabi, ang galing ng Diyos, ginawa niya sa buhay mo, kitang-kita sa'yo. Hello? Hindi mo naman, Mr. Pang, alam mo, laki ng nung mula nang tanggapin ko si Kristo, ang laki ng pagbabago na ganap sa akin. Huwag natin buhatin ang ating bangko. Hayaan natin, yung nasa paligid mo, ang magsabi, Sister, ang laki ng pinagbago mo. Paganda ka ng paganda. Payaman ka ng payaman. Hello? Tingnan nyo nga ang inyong katabi. Ngitian nyo naman, ngitian ninyo. Kayo po pinandyan pa. Kapag ito po ay isinapuso po natin ang salita ng Lord, tayo po ay pabuti ng pabuti. Payaman ng payaman, paganda ng paganda. Last po, last na. Sana tayong nakaranas ng kapatawaran ng Diyos, kailangan din natin magpatawad sa iba upang makapamuhay tayo ng mapayapa na buhay. Alam niyo, kapag ang isang tao kasi na punong-puno ng, alam niyo, punong-puno ng sama ng loob, kahit hindi po kayong ngumiti, kitang-kita po yun. Pwedeng ngumiti. Ganito, bigyan ko kayo na halimbawa ng ngiti na masama ang loob. Kitang-kita yan. Yung masama ang loob mo, nakita mo yung Rande. Kita. Pero yung ngiti ng tagumpay ka, yes! Yes! Hallelujah! Praise the Lord! Minsan hindi tayo makaganon. Kitang-kita. Kaya pag, ang ganda nung kinakanta natin, kitang-kita ko. Hello? Bubuhayin natin yung salitang iyon sa mga susunod na araw. Sasabihin mo, kitang-kita ko. Bless ka na. Pakisabi sa iyong katabi, bless ka na. Kitang-kita ko sa'yo. Panghuli, a fathers protect. Yung ama na magsasanggalang, magtatanggol sa atin. Kung paano tayo iniingatan ng Diyos Ama, tayo bilang mga ama din, ingatan din natin ang ating mga supling, yung ating mga anak. Ingatan din po natin sila. Kung paano tayo iniingatan ng Diyos, ingatan din po natin sila. Maging mabuti tayong patutuo sa ating mga anak. Ano po? Kasi, kapag yung ginagawa natin bilang magulang, protection po yun sa ating mga anak. Kasi bakit ko nasabing protection sa atin yun? Ako na lang ang gagawin kong halimbawa. Ayoko maghalimbawa ng iba. Kasi nung ako'y makakilala kay Lord, wala nang nakita sa akin, kahit bote ng alak, walang nakita sa akin sa bahay. Kahit sigarilyo. Lahat ng mga vices, wala nang nakita sa akin. Kaya meron ako bilang tatay, meron akong otoridad na sabihin ito sa kanila, na anak, huwag kang magiinom. Anak, huwag kang maninigarilyo. Anak, ganito. Ay di, meron akong otoridad na magsalita sa kanya. Protection yun. Kasi bakit nakikita? Yung tatay ko nga hindi ko nakitang humawak man lang Eh di protection ng ating anak yun. Kung tayo ang kinakikitaan, alam nyo, hindi natin sila natuturuan. Tayo kasi, yung kanilang halimbawa. Kaya nga sabi ng isang patalastas, paglaki ko, gagayahin ko tatay ko.
reckless yung tatay. Dinabangga. Yun ang ginaya eh. Kaya kung gusto nating ingatan, protektahan ang ating anak, kakitaan tayo bilang tatay, kakitaan tayo ng makadiyos na pamumuhay. Amen po ba doon? So ang Diyos po ay mabuti. Sabi ng salita ng Diyos, sa halip, alagaan nyo sila sa pagsasanay. Yung salita po ng Diyos, nakalagay po dyan eh. Mga ama, huwag nyong ibunsod sa galit ang inyong mga anak. Sa halip, alagaan nyo sila sa pagsasanay at sa turo ng Panginoon. Doon po natin sila turuan, sa turo ng Panginoon. Ituro sa mga bata. Alam nyo, habang bata pa, turuan nyo na. Kasi pag dumating na yung malaki, ang hirap ng turuan na yan. Hindi nyo na kayang, siyempre, ang hirap nyo na, baka kayo na ang hirap. Pero sabi ng Biblia, ituro sa bata, ang dapat niya lakaran hanggang sa paglaki, hindi niya ito makakalimutan. Ang Kawikaan 22 verse 15, sabi po doon, likas sa bata ang pilyo. Pero sa pamagitan ng palo, sila'y matututo. Kailangan din namang paluin. Bakit pinalo? Ipaliwanag kung bakit pinalo. Hindi basta na lang pinalo. Pinalo dahil nagkaroon ng pagkakamali. Ipaliwanag. Upang sa ganoon, lumalaki ang mga bata, kaya pala ako pinalo ni tatay, ako ay nagkamali. Ay di sa ulitin, hindi na nila ito gagawin. May naitanim sa kanila. Ay di sa susunod na henerasyon, sa kanila namang kapahanahunan, iikot lang ang buhay, ganon din ang gagawin ng ating mga anak. Ay di pa ikot-ikot, pabuti ng pabuti yung henerasyon natin. Imagine niyo kung ako yung maglalasing, yung anak ko maglalasing, yung apo ko maglalasing, ay di panahon kami, puro kami maglalasing. Hello? Minsan pa natin palakpakan si Lord. Ang Diyos po ay punong-puno ng pag-ibig. Ang Biblia ay nagsabi, ang Diyos ay pag-ibig. And ang aking panalangin sa bawat isa sa atin, ang salita ng Diyos ay hindi lamang ito impormasyon. Ang salita po ng Diyos, ang sabi ng salita, ang lahat ng salita ay kinasihan ng Diyos. Magagamit sa pagtuturo ng katotohanan. Magpapabulay sa maling aral, magtutuwid sa likong gawain. So tayong lahat dito, nakakarinig tayo every week, every Sunday, every midweek, nakakarinig tayo ng salita ng Diyos. Pero wag lamang ito maging impormasyon sa atin, kundi itong mga salitang ito ay mag-transform ng ating mga buhay upang sa ganoon, ang iglesia ng Diyos, makikita natin, nag-iiba yung atmosphere dito kasi pinamumuhay natin ang salita ng Diyos. Narinig natin, huwag tayo mambubulyaw, magpapatawa tayo, huwag tayo magagalit. Eh kapag ipinamuhay natin yon, ay di iyon na magre-resulta ng maganda kapakipakinabang sa lahat ng nakinig ng salita ng Diyos. At ang pangalan ni Jesus, ang pangalan ng Panginoong Jesus na ating pinaglilingkuran, mag-glorify sa mga buhay po natin. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Tinatawagan ko po ang worship team. Pwede po ba nating awitin yung, kaya pa natin yung walang imposible sa ating Diyos? Hindi ko po yung nasabi sa inyo, pero kung ano lang po yung kaya natin, tayo po lahat ay tumayo. I-declare po natin na ang Diyos natin ay punong-puno ng pag-ibig. Sa Diyos na ating pinaglilingkuran ay walang imposible.
higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan, ni minsan ay hindi nagkulang. Higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Walang mahirap sa'yo. Yes, Lord Jesus. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Walang imposible sa'yo. Walang imposible sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang imposible sa'yo. Walang imposible. Walang imposible sa'yo. Walang imposible sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang imposible sa'yo. Walang imposible sa'yo. Walang imposible sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang imposible sa'yo. Sige po, ideklara po natin na wala pong imposible sa Diyos. Na kaya niyang i-provide ang lahat ng ating mga pangangailangan. Hallelujah, Jesus. Patuloy kami, Panginoon, na nagtitiwala sa iyo. Lahat ng mga bagay na plano namin, patuloy namin isinusulit sa iyo. Patuloy na mapangyari ang kalooban mo. Naniniwala kami, katatagpuin mo ang lahat ng ito. Ngayon pa lamang, nagdideklara kami ng katagumpayan sa buhay ng aming buong sambahayan. Pagpalain niyo po kami lahat. Pagpalain mo po kami saan man kami dadalhin pa. Pagkatapos ng service na ito, saan man mo kami dadalhin, maging daluyan kami ng pagpapala sa karamihan. Ingatan niyo po ang bawat isa. Pinabalik po namin maingat ang papuri sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Huling panalangin po natin, Father, help us to be the people in the church that you have called us to be. The people who always build up and never tear down. Who always encourage and never discourage. A people in the church who takes a message of hope everywhere we go, to everyone we meet. In Jesus' name. Amen. Pagpalain po tayo ng Panginoon.
trust